Nagsimula ang kwento sa isang medieval na mundo ng isekai, kung saan makikita ang isang high schooler na nagngangalang Rio na nakahiga sa loob ng isang bakanteng cottage. Ang cottage ay walang kasangkapan sa loob, maliban sa 2 libro at kutsilyo lamang ang natitira sa mesa. Bumangon si Rio, hindi pinansin ang 3 bagay na ito, at lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Tumingin-tingin siya sa paligid at wala siyang nakikita kundi matataas na bundok sa lahat ng dako. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay at binibigkas ang spell na tubig, lumabas ka. Pag-uudyok sa isang maliit na anyong tubig na lumitaw ng mahiwagang at tumalsik sa kanyang kamay. Nagsimula ang lahat ilang araw na ang nakalipas, nang biglang makita ni Rio ang kanyang sarili sa isang puti at walang laman na kawalan. Habang nagsisimula siyang magtaka kung nasaan siya, lumitaw ang anghel na nag-ho-host sa kaharian na ito at ang pagbabasa ng kanyang mga iniisip ay tinitiyak sa kanya na ang kaharian na ito ay hindi ang kabilang buhay. Ipinahayag ng anghel kung paano sa wakas ay nagbisita si GL pagkatapos ng mga taon, ngunit kasabay nito ay nagpapakita ng hinaing dahil kamamatay lang ni Rio sa kanyang mundong pinagmulan matapos matamaan ng truck-con. Alam na iyon ni Rio, at naiisip din niya na malapit na siyang muling magkatawang tao. Kaya tinanong niya ang anghel na pinangalanan siyang Angel Michael sa kanyang ulo kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang susunod na buhay. Pinayuhan siya ni Michael na mabuhay kahit na gusto niya. Noon pa man ay nais ni Rio na mamuhay ng mabagal at nakakainip na buhay, at pagkatapos makuha ang pag-aproba ni Michael, naghahanda siyang muling magkatawang tao sa mundong puno ng mahika na kilala bilang Fae. Bago siya pakawalan, sinabi ni Michael kay Rio ang higit patungkol sa mundo ng Fae. Ayon kay Michael, 20% lamang ng populasyon ng mundo ang marunong gumamit ng magic, at sa kaso ni Rio, maaari rin siyang gumamit ng magic at pinakatugma sa elemento ng tubig. Dahil humiling siya ng mabagal, nakakainip na buhay, dinala siya ni Michael sa kagubatan ng Rondo upang manirahan mag-isa sa isang maliit na kubo. Nakaayos na si Michael ng 2 buwang halaga ng pagkain sa isang maliit na bahay na yelo sa loob ng cottage. Nag-iwan din siya ng 2 libro na makakatulong kay Rio na malaman ang tungkol sa mundo at kung paano gumamit ng magic. At pagkatapos lamang basahin ni Rio ang libro ay natutunan ni Rio kung paano magpatawag ng isang maliit na anyong tubig nang wala saan. Sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala na mapahamak siya ng mga halimaw sa kagubatan. Dahil gumawa si Michael ng barrier sa paligid ng bahay, nagsasanay muli si Rio ng paggamit ng water magic at nakakagawa ng water ball sa pamamagitan lamang ng pag-imagine nito. Tuklasin na hindi na niya kailangang iawit ang spell ng malakas. Medyo maginhawa para sa pangunahing karakter. Gamit ang kanyang magic, pinuno ni Rio ang bathtub ng sariwang tubig, na sa tingin ko ay gross dahil teknikal na nagmumula ang tubig sa kanyang loob. Sobrang lamig ng tubig sa bathtub, kaya kailangan na niyang humanap ng paraan para mapainit ito. Naghahanda siyang magsindi ng apoy gamit, syempre, ang pinakasinaunang, hindi mahusay na pamamaraan na kilala sa sangkatauhan. Matapos mabigo magsindi ng spark pagkatapos ng ilang pagsubok, sumuko siya at nag-iisip kung may paraan para malutas ito gamit ang magic. Ang paggamit ng kanyang mga aralin sa chemistry sa buhay, hinihiwalay ni Rio ang hydrogen mula sa oxygen, na nagiging sanhi ng pagkristal ng tubig at naging yelo. Ngayong mayroon na siyang yelo, ginagamit niya ito bilang isang kaayusan upang i-condense ang mga sinag ng araw, gamit ito na parang magnifying glass, at nagagawa niyang magbukas ng apoy. Sa apoy na iyon, sa wakas ay nabuksan ni Rio ang mainit na tubig at naligo ng mabagal at mahabang panahon. Ang kanyang mga iniisip ay lumilinaw, at sa kanyang isip na na-refresh, napagtanto niya na maaari lamang siyang gumawa ng mainit na tubig gamit ang magic sa pamamagitan ng paglalapat ng parehong pamamaraan sa kabaligtaran na ginamit niya sa paggawa ng yelo. Pero mamaya na yon. Sa ngayon, kakain muna siya ng hapunan. Habang kumakain, napagtanto niyang kailangan niyang magsimulang humanap, dahil mauubos ang kanyang supply ng pagkain. Ngunit nag-aalangan siya, dahil kung pupunta siya sa kagubatan, tiyak na makakatagpo siya ng mga halimaw na pinaniniwalaan niyang hindi niya matatalo sa maliit na kutsilyong iniwan sa kanya ni Michael. Nangangahulugan ito na kailangan na rin niyang i-unlock ang offensive magic. Kinabukasan, ginawa ni Rio ang kanyang unang attack spell, Water Ball. Ngunit hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala sa puntiriyang puno, kaya binago niya ang spell, pinaliit ang bola sa laki ng isang arrow. Pagkatapos lamang ng ilang oras ng pagsasanay, nagagawa niyang i-unlock ang pinakapangunahing anyo ng water jet spell, na para maging patas, ay hindi pa rin nagdudulot ng anumang pinsala sa puntiriyang puno. Nang sumunod na araw, nagsusumikap siya sa pagpapabuti ng kanyang ice magic.
Dahil ang kanyang magic sa tubig ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagiging epektibo sa labanan, maingat siyang lumikha ng isang ice crystal, ngunit nabigo itong i-levitate dahil ang pag-project ng yelo ay hindi kasing dali ng tubig. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay, nagawa ni Rio na magpatawag ng ilang mga kristal ng yelo ng sabay-sabay, ngunit nabigo pa ring ilunsad ang mga ito sa puno. Pagkatapos ng ilang araw ng trial and error, siya ay naging sapat na sanay upang mabuo man lang ang mga ice crystal sa isang iglap, ngunit wala pa rin siyang sapat na kapangyarihan upang gamitin ang mga ito bilang projectiles. Anuman, dahil tumatakbo ang oras, ginagawa ni Rio sa paligid nito, gamit ang ice crystal bilang sibat at nakikipagsapalaran sa kagubatan. Malapit sa pampang ng ilog, nakakita siya ng ilang quartz at natutuwa siya dahil magagamit na niya ito sa pagsisindi ng apoy kung sakaling maubos niya ang lahat ng kanyang mana. Pagkatapos ay pumunta siya upang mangolekta ng ilang mga halamang gamot. Kapag pinuntirya siya ng isang halimaw na nagngangalang lesser boar bilang isang madaling pagpatay, diretsyong sinisingil siya ng baboy ramo. Ngunit dahil sa takot, nabigo si Rio na may galaw ang kanyang mga paa, na muntik nang matapos ang kanyang paglalakbay sa isekai noon at doon. Ngunit sa pinakahuling segundo, ang pag-iisip ng muling pagkamatay ay tumutulong sa kanya na tumalon. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng magic sa kanyang kalamangan, na ginagawang madulas ang lupa sa pamamagitan ng paggawa nito sa yelo, na naging sanhi ng pagkadulas ng baboy ramo. Pagkatapos ay mabilis niyang pinalabas ang ilang icicle sa harap ng baboy ramo, at ang baboy ramo ay natusok hanggang sa mamatay. Ang kasabihan ng mga desperadong beses na tumawag para sa mga desperadong hakbang ay nababagay sa kanya ng husto dahil makita siyang naglalabas ng magic ng tubig sa init ng sandali. Mabuti, ito ay isang mahusay na pagtatangka, ngunit hindi pa rin siya malapit sa pagiging mahusay. Umuwi siya at agad na nalaman ang tungkol sa mga halimaw sa Monster Compendium, at hindi nagtagal upang mapagtanto niya na ang mga maliliit na baboy ramo ay ang pinakamahina sa lahat ng mga halimaw. Naglalaan siya ng oras upang basahin ang libro upang malaman ang tungkol sa iba pang mga nilalang na maaari niyang makaharap, dahil marahil ang kanyang mabagal na buhay ay hindi talaga mabagal. Binabasa niya ang pahina na nag-uusap tungkol sa mga dragon, at ang tanging masasabi sa kanya ng libro ay kapag nakakita siya ng dragon, dapat siyang tumakbo. Parang hindi niya ito malalampasan. Mamamatay pa rin siya, ngunit dapat pa rin niyang subukang tumakbo. Binaliktad niya ang susunod na pahina na nag-uusap tungkol sa isang akuna. Para sa halimaw na ito, hindi na niya kailangang tumakbo. Kailangan lang niyang ipagdasal na hindi niya ito makaharap. Ang libro ay tila hindi nakakatulong sa kanya, ngunit patuloy siyang nagbabasa. Ipagpalagay mo na siya ay panghinaan ng loob sa kanyang huling pakikipagtagpo sa paghunting, ngunit ang isang batang lalaki ay hindi maaaring manatili sa loob ng bahay magpakailanman. Kaya naman, kinabukasan, inihanda niya ang kanyang sarili at lumabas muli. Nagsisimula ang araw sa isang magandang tala nang makita niya ang isang puno na may mga prutas. Sa unang kagat niya, talagang nakakabawi ito sa lahat ng stress na pinagdaanan niya noong nakaraang araw. Napakasarap nito. Mabuti, ito ay nagdadala sa kanya ng isa pang yugto ng stress habang ang isang assassin hawk ay lumilipad patungo sa kanya at pinatumba siya. Nakikita niya na ang lawin ay mas malakas kaysa sa kanya, at walang paraan na maaari niya itong talunin. Gumagamit ang lawin ng magic ng hangin na hindi nakikita, kaya walang paraan na makalaban siya. Naalala niya ang ideya mula sa libro at tumakbo. Ngunit paano niya malalampasan ang isang lawin? Nang makitang siya ay natrap, huminto siya upang lumaban. Ginagamit niya ang kanyang salamangka ng yelo upang hulihin ang lawin. Kapag ipinapalagay niyang patay na ang lawin, lalapit siya rito. Ngunit ang lawin ay bumabagsak sa yelo, kahit na ang isang mata nito ay nasugatan. Kapag napagtanto ng lawin na siya ay mas malakas kaysa dati, ito ay tumakbo. Nakahinga siya ng maluwag at bumagsak sa lupa, nagrereklamo na ang mabagal na buhay na hiniling niya ay hindi talaga mabagal. Sinubukan niyang hanapin ang daan pauwi, ngunit napagtanto niyang nawala siya pagkatapos tumakbo mula sa lawin. Habang nililibot niya ang kagubatan, may nakita siyang nakakatakot sa kanya. Isang dulahan. Wala itong ulo at bumubuhos ang usok mula sa leeg. Inaalagaan ng dulahan ang kabayo nito. Isang paraan o iba pa, hahanapin niya ang daan pauwi. Habang tumatagal, nagsasanay siya para gumaling. Mula sa pakikipaglaban sa ilang halimaw hanggang sa pangingisda, na-upgrade niya ng husto ang kanyang ice magic na maaari na ngayong maputol ng kanyang yelo ang isang bundok. Patuloy siyang nagsisikap na lumakas, at sa puntong ito, nasasanay na siya sa kanyang bagong buhay. Gayunpaman, tuwing gabi, siya ay bumabalik sa lugar kung saan niya natagpuan ang dulahan upang labanan ito.
Hindi dahil gusto niyang manalo, pero siguro dahil ito ang nagpapalakas sa kanya. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga dulahan dahil wala naman tungkol sa kanila sa Monster Compendium na binabasa niya. Kaya ito ay alinman sa dulahan ay hindi isang halimaw, o ito ay hindi. Sa aklat ng beginner, pagkatapos ng isa pang bigong laban, inamin niya na ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na bumabalik ay dahil pakiramdam niya ay gustong palakasin siya ng dulahan. Pinapanood niya ang dulahan na gumagawa ng isang espadang yelo. Hawak ng dulahan ang espada patungo sa kanya, at kinuha niya ang pahiwatig na gusto nitong makuha niya ito. Matapos niyang tanggapin ang espada, mapayapang umalis ang nilalang. Ang mga susunod na araw, o marahil mga linggo, ay kalmado para kay Rio. Ayon, hanggang sa makatagpo niyang muli ang naghihiganting lawin. Sa nakamamatay na araw na iyon, nagsasanay siya gaya ng dati nang makita niya ang lawin sa kanyang harapan. Napansin niyang kulang ito ng mata, kaya alam niya kaagad na ito rin ang nakalaban niya noon. Gayunpaman, ang lawin ay hindi itim noon, ngunit ngayon. Mas malaki rin ang hitsura nito, ibig sabihin ay nag-evolve na ito. Lumapit sa kanya ang lawin ng may labis na lakas kaya napukaw ni Rio ang kanyang 5 layer na pader ng yelo, ngunit ang lawin ay nakapasok dito ng walang stress. Pinatawag niya ang 10 layer na pader, at binasag din iyon ng lawin. Kapag ginamit niya ang kanyang Ice Lancer, ang lawin ay lilipad dito para salakayin siya. Ang patpat na ginagamit niya para sa suporta ay nahulog, at sa init ng sandali, kinuha niya ang espada na nakuha niya mula sa dulahan at inatake ang lawin. Gumagana ang espada, bumagsak ang lawin, pagkatapos ay muling lumapit sa kanya ng full. Ngunit ginamit niya ang espada upang tumagos dito, at ito ay bumagsak. Lumapit siya sa lawin, inamin na medyo determinado ang nilalang. Bueno, muli niyang kinuha ang mata nito, at alam niyang gustong lumaban ng lawin. Gayunpaman, para sa kanya, ang pakikipaglaban sa lawin ay nagpalakas sa kanya, kaya't mayroon siyang lawin upang pasalamatan iyon. Inamin din niya na nag-evolve ang lawin para lang labanan siya, kaya binibigyan niya ito ng isang sandali ng karangalan sa pamamagitan ng pagpapabayad dito na mamatay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang espada, at namatay ang lawin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay nang hindi niya namalayan na may papalapit na palang dragon. Lumapit sa kanya ang dragon at nagsalita. Nagulat siya nang may narinig siyang boses ng dragon. Natutuwa din ang dragon na magagamit niya muli ang kanyang telepathy. Tinanong niya si Rio kung nakakita siya ng isang evolved na lawin at sinabi ni Rio na pinatay niya ito. Nagtataka ang dragon kung paano magkakaroon ng kapangyarihan si Rio na gawin iyon, kaya ipinakita sa kanya ni Rio ang espada. Kinilala ito ng dragon bilang espada ng Haring Diwata at tinanong kung ano ang ginawa ni Rio sa Haring Diwata para makatanggap ng ganoong regalo, ngunit hindi rin alam ni Rio. Dahil tapos na siya sa mga tanong niya para kay Rio, nagtatanong din si Rio sa kanya. Nag-uusap sila hanggang sa huli na bago sabihin ng dragon na kailangan na niyang umalis. Bago umalis, nagpakilala si Rio at sinabi ng dragon na Luan ang pangalan niya. Literal na nagkakaroon ng swell time si Rio sa kanyang bagong buhay, kaya't ang anghel na muling nagkatawang tao sa kanya ay muling nagsuri sa kanyang slab at napagtanto na may napalampas siyang mahalagang bagay. May nakatagong katangian si Rio sa bagong mundong ito na hindi napansin ng anghel dahil ang huling taong pinadala niya doon ay walang katulad na kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng walang hanggang kabataan. Paano gagamitin ni Rio ang kapangyarihang ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Sa tabi ng ilog, isang kakaibang batang lalaki na may pulang buhok ang nakahiga sa buhangin. Sino siya? Si Rio, sa kanyang maagang umaga na paghahunt sa dalampasigan upang mangolekta ng ilang pagkaing dagat, ay natitisod sa pagkawasak ng barko, na nakumpleto ang kanyang Robinson Crusoe arc. Nakita niya ang katawan ng isang tao sa tabi ng bangka, at pagkatapos suriin ang kanyang pulso, napagtanto niya na ang kanyang kaluluwa ay permanenteng nawala sa mundong ito. Pagkatapos ay napansin ni Rio ang isa pang lalaki na nagngangalang Abel sa kabilang panig ng nasirang bangka, at sa kabutihang palad, ang taong ito ay buhay at humihinga. Ang kaunting backstory na si Abel at ang ilang iba pang mga tao ay naglalakbay sa bangkang ito nang biglang lumakas ang bagyo na may pagkidlat. Sa gitna ng thunderstorm, isang titan octopus ang sumalakay sa kanilang bangka, na naging sanhi ng pagkalunod ng lahat ng nahati ang bangka sa 2 piraso. Sa kabutihang palad, ang insidente ay nangyari sa malapit, at kung paano sila naghugod sa pampang dito. Sa kasalukuyan, dinala ni Rio si Abel, na wala pa ring malay, sa kanyang bahay at lumabas para gumawa ng mga gawaing bahay. Samantala, nagising si Abel at nagtataka kung nasaan siya.
Lumabas siya ng bahay upang humanap ng literal na hardin ng bulaklak at isang batong daanan sa gitna patungo sa kagubatan, lahat ay gawa ni Rio. Nagpapakita, pagpapahayag kung gaano siya natutuwa nang malaman na okay si Abel, kahit na hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito. Si Abel naman ay gulat na gulat dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Rio. Nangangahulugan ba ito na mayroon siyang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang kanyang paligid? Sa anumang kaso, ang higit na nakakaabala kay Abel ay ang roleplay ng Die Hard Robinson Crusoe ni Rio. Gusto niyang tanungin si Rio kung isa siyang probinsyano na walang damit, pero pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon sa una nilang pakikipag-ugnayan. Kaya magalang siyang nagpakilala, nagpapahayag ng kanyang pasasalamat at nagpapasalamat kay Rio, sa pag-aakalang nailigtas niya ang kanyang buhay. Bilang tugon, sinabi ni Rio na hindi siya karapat-dapat sa anumang papuri, dahil ang tanging bagay na ginawa niya ay binuhat siya sa kanyang tahanan. Iyon ay sinabi, naging seryoso si Rio, sinira ang masamang balita na ang lahat ng iba ay namatay na. Sinabi ni Abel kay Rio na huwag magdamdam sa kanila, na inihayag na lahat ng iba sa kanyang bangka ay mga smuggler. Habang malapit na siyang magdetalye ay kumakalam ang kanyang tiyan, kaya iminungkahi ni Rio na ipagpatuloy nila ang paksang ito habang magkasamang nanananghalian. Ngayong magkakilala na sila, tinanong ni Abel si Rio kung wala siyang set ng damit, at casual na ipinaliwanag ni Rio na wala siyang magagawa dahil wala siyang mga materyales tulad ng sinulid o tela na kailangan para gawin iyon. Si Abel, bilang tugon, ay nangatuwiran na si Rio ay makakabili na lamang ng ilang damit mula sa anumang kalapit na bayan, ngunit pagkatapos ay agad na napagtanto na si Rio ay dapat na walang anumang pera sa kanya, dahil siya ay namumuhay sa buhay ng isang distorado na santo. Siyempre, hindi alam ni Abel kung nasaan sila at ipinapalagay lamang na may mga kalapit na bayan. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Rio ang sitwasyon, ipinaalam sa kanya na walang anumang mga bayan sa malapit at iyon ang dahilan kung bakit siya ay napilitang mamuhay ng ganito. Tinanong ni Abel si Rio kung paano siya nakakakuha ng pagkain at mga bagay-bagay, at naging ganap na namangha nang ihayag ni Rio na siya ay isang water magician. Humanga si Abel dahil sa kanyang pagkakaalam, 50% lang ng mga tao sa Central Province ang marunong gumamit ng magic. Ikinagagalit nito si Rio, dahil inakala niyang mas espesyal siya, dahil ipinaalam sa kanya ng anghel na si Michael na 20% lang ang makakagawa nito. Sa anumang kaso, may gustong suriin si Abel, kaya hiniling niya kay Rio na ibalik siya muli sa pagkawasak ng barko. Pagdating nila sa baybayin, nakakagulat na wala silang nakitang bangkay doon, at ipinapalagay ni Rio na ang mga bangkay ay inanod ng dagat o kinain ng ilang halimaw. Ibig sabihin lang nito ay kung hindi nailigtas ni Rio ang buhay ni Abel, si Abel ay nakain na rin. Kaya't mas malaki ang utang na loob ni Abel kay Rio sa pagliligtas ng kanyang buhay at sinabi na kahit na hindi sila kilala, si Rio ay isang tunay na kaibigan pa rin. Hinanap ni Abel ang pagkawasak ng barko, ngunit hindi niya mahanap ang bagay na pinuntahan niya rito. Kaya gumawa siya ng mga pagbabago sa kanyang mga plano, nagpa siya na makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa bayan ng Lun, na inaakala niyang nasa kanilang hilaga. Inaanyayahan niya si Rio na samahan siya sa kanyang paglalakbay, na nagsasabi na kailangan niya ng gabay dahil hindi niya alam kung nasaan si Lun. Si Rio ay walang ideya sa kanyang sarili, ngunit sumasang-ayon pa rin na maging gabay ni Abel at sinabi na maaari nilang simulan ang kanilang paglalakbay bukas, dahil kailangan niya ng ilang oras upang maghanda para sa lahat. Tinanggap at nakipagkamay si Abel sa deal na ito. Kinagabihan, nagpaalam si Rio sa kanyang buhay Stardew Valley at pagkatapos ay lumabas sa kagubatan upang magpaalam din kay Dulahan, ang gawa-gawang nilalang na nagsanay sa kanya. Sinabi ni Rio kay Dulahan ang tungkol sa kanyang mga planong umalis bukas, ngunit nangako na isang araw ay babalik siya. Ipinahayag niya kung gaano siya nagpapasalamat kay Dulahan para sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa kanya, at nagpa siya na makipag-spar sa huling pagkakataon sa kanyang master. Lahat sila ay lumabas, at pagkatapos ng mahabang, mainit na labanan, si Dulahan, hindi nakakagulat, ang nakatayo. Ngayong oras na para umalis, binigyan ni Dulahan si Rio ng isang regalong pamamaalam, isang angkop na sangkap ng pangunahing tauhan para sa walang bahay na talunan na ito. Kinaumagahan, sinimulan ni Rio, ngayon sa kanyang bagong damit, ang kanyang paglalakbay kasama si Abel sa hilaga, na iniwan ang kanyang solong buhay sa medieval. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang baboy ramo, at humakbang si Abel upang harapin ang sitwasyon. Bagamat hindi siya maaaring gumamit ng magic, gumagamit siya ng sword skill para mapahusay ang kanyang paggalaw at itinutusok ang baboy ramo, pinapatay ito sa isang hampas.
Ang kagubatan ay tila walang katapusan, at kailangan nilang magtayo ng kampo ng gabing iyon sa ilalim ng isang malaking puno. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kinaumagahan at dumating malapit sa isang lawa, kung saan napansin nila ang isang mag-asawang butiki na may pribadong sandali na magkasama sa malayong tubig. Ayaw makipag-away sa kanila ni Abel, na nagsasabi na ang mga butiki ay medyo malakas, kaya lumihis sila sa kaliwa. Gayunpaman, si Rio, gamit ang kanyang kakayahan sa pagtuklas, ay nakaramdam ng ilang nilalang na tumatakbo palapit sa kanila at naghinala na maaaring napansin ng mga butiki ang kanilang presensya. Sinabihan ni Abel si Rio na manatili sa likuran niya. Ngunit si Rio ay tumanggi, dahil nararamdaman niyang maraming mga kaaway ang papalapit. Sa palagay ni Abel ay hindi magiging kapaki-pakinabang ang magic ni Rio nang walang magic staff, ngunit sa pagtataka ni Abel, hindi na kailangan ni Rio. Hindi na niya kailangan pang umawit ng kahit anong spells. Sa isang iglap, nagpatawag siya ng ilang kristal ng yelo at inilunsad ang mga ito sa apat na paparating na butiki, na agad na inilabas lahat. Sa loob ng ilang segundo, ang buong laban, na hindi natapos ng mapagmataas na si Abel, ay madaling natapos. Matapos talunin ni Rio ang mga halimaw at tinanong siya ni Abel kung ano ang ginamit niya, dahil hindi niya iyon nakita noon. Sa tingin ni Rio ay hindi ito ganoon ki-special. Ang ginamit lang niya ay water lancer. Sinabi niya kay Abel na hindi ito espesyal, ngunit iba ang pakiramdam ni Abel, lalo na dahil nakita niyang nag-invoke si Rio ng apat na lancer sa parehong oras. Taliwas sa kanyang dating kaalaman na ang mga salamangkero ay maaari lamang mag-invoke ng isang magic sa isang pagkakataon, sinabi niya kay Rio na siya ay nag-aalala, at si Rio nga ay nagkomento na siya ay walang alam sa katotohanang iyon. Sinusubukan niyang ilihis ang buong pag-uusap, ngunit iginiit ni Abel na gumagana ito para sa mga wind mages na kilala niya. Kaya pinaalalahanan siya ni Rio na isa siyang water mate. Bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay, gumawa si Rio ng incantation at naglalabas ng tubig na maiinom. Pinaalalahanan niya si Abel na pagod na sila at mahaba pa ang araw nila, kaya dapat uminom sila ng tubig. Kinuha ito ni Abel, ngunit nananatili siyang nag-aalala tungkol sa isang bagay muli. Ang mga incantation na ginawa ni Rio para mag-invoke ng tubig ay medyo iba sa mga nakasanayan niya, pero hindi siya binibigyan ni Rio ng audience. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at habang papalapit sila kay Luna, binigyan ni Abel si Rio ng barya na maaaring gastusin kay Luna. Tuwang-tuwa si Rio, iyon ang unang pagkakataon na humawak siya ng pera mula nang makarating siya sa mundong iyon. Nang makita ang kanyang kasabikan, ipinaliwanag sa kanya ni Abel na may iba pang pera na ganoon, at ang pera ay ang kaharian ng gabi-gabi, isang kaharian kung saan miyembro si Luna. Sinabi pa niya sa kanya na mayroong 3 lungsod sa kahariang iyon. Luna, Handalayu Federation, at Dabuhi Empire. Kaagad, binanggit ni Abel si Dabuhi. Huminto si Rio, na nagpapaisip sa kanya kung nakipag-ugnayan si Rio sa lungsod bago niya tanungin si Rio, na nagsasabing hindi. Nagulat si Rio dahil sa pangalan ng lungsod. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang pakinggan ng pangalan at hindi maganda kung miyembro siya ng lungsod na iyon at magpakilala sa pangalang iyon. Mabuti para sa kanya dahil hindi talaga siya miyembro ng lungsod na iyon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at pinagtatawanan ito. Dumaan sila sa ilang bato at napansin ni Abel na may gumagalaw na bato. Inatake niya ang bato at sumali rin si Rio, ngunit napagtanto na pumasok sila sa isang pugad ng golem na bato. Ang bato ay patuloy na nagtitipon sa sarili nito at si Abel ay tumakbo upang saksakin ito, ngunit ito ay muling nabuo. Nang makitang walang ginagawa ang espada ni Abel, nag-invoke si Rio ng 10 layer na ice rock at tinamaan ito sa 2 sa mga bato. Dinaig nito ang mga bato, kaya nagpapatuloy siya upang gawin ang parehong para sa iba pa. Nang makarating sila sa huli, nakita niyang hindi gumagalaw ang bato. Napagtanto niya na ito ay dahil nakahiga ito. Nakukuha nila ang kanilang kapangyarihan mula sa sahig at kung sila ay nakahiga, wala silang kapangyarihan. Nakikita rin nila ang isang magic core sa ilalim ng kanilang mga paa at kinikilala ni Abel na ang mga bato ay dapat na pumatay ng ilang mga halimaw, kaya ang mga core ay mahusay. Nagpasya silang kunin ito bilang kanilang tour spoil at isinasaalang-alang ni Rio na kunin mula sa iba pang mga golem, ngunit napansin na ang mga golem ay nakikipaglaban sa mga batong yelo. Kaya nagdahilan sila, naglakad pa sila at nakakita ng isa pang halimaw. Ipinapalagay ni Rio na ito ay isang palaka lamang, ngunit sa tingin ni Abel na ito ay isang behemoth. Ang buhay ay hindi man lang nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang magtaltalan tungkol sa kung ano talaga ito dahil nakikita nila ang ilang mga wyvern na lumilipad din doon. Nasa gitna sila ng war zone, pero maswerte rin sila.
Dahil biktima rin ang behemoth sa laban na iyon, sigurado silang hindi nito hahayaang matalo ito ng mga wyvern. Sila pala ang tama, habang lumalaban ang behemoth gamit ang mahika at nanalo. Excited si Rio sa mga bagay na na-encounter niya sa ngayon. Nang gabing iyon ay nagsunog sila at nag-usap sila. Tinukso ni Rio si Abel na akala niya lalaban din si Abel sa behemoth at manonood siya ng round 2 ng laban. Baliw talaga ang batang ito, pero biro lang. Pinag-uusapan nila ang magic negation na ginamit ng behemoth upang labanan at sinabi ni Abel na nakita lang niya ito bilang isang bitag. Sa mga piitan, ang ideya ng isang piitan ay nasa sabik kay Rio, at nang mapansin ni Abel, tinanong niya siya kung siya ay interesado sa isang piitan at sinabi niyang oo. Mabuti, napakaswerte niya dahil ang tanging piitan sa buong kaharian ay nasa Luna, at iyon ang lungsod na kanilang pupuntahan. Tinutokso ni Rio na inilihim iyon ni Abel sa kanya at hindi niya sinabi sa kanya simula pa lang. Ngunit iginiit ni Abel na hindi niya alam na interesado si Rio sa mga piitan noong una. Nang ipilit ni Rio na malaman ang iba pang bagay na maaaring itago ni Abel sa kanya, tinanong siya ni Abel kung nakakita na ba siya ng mga duwende. Dahil swerte talaga siya, mayroong ilang mga duwende sa Luna at sila ay medyo malakas. Kapag sinabi niya ito, sabi ni Rio alam na niya iyon. At nagtataka si Abel kung paano niya nalaman. Sinabi rin niya na mayroon lamang duwende sa Luna, at iginiit ni Rio na pamilyar din siya sa impormasyong iyon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa bundok at ipinaalam ni Rio kay Abel na pagkatapos nilang tumawid sa burol na iyon, makakahanap sila ng isang pamayanan ng tao. Hindi inaasahan ni Abel na malalaman ni Rio ang impormasyong ito, kaya tinanong niya muli si Rio. Naalala ni Rio na ang dragon ang nagsabi sa kanya noong nag-uusap sila. Pero alam din niyang walang paraan na maipaliwanag niya iyon kay Abel at maniniwala siya. Kaya sinabi niya kay Abel na kalimutan na ito. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, isang mataas na rank na halimaw ang nagbabanta sa kanila. Nang maramdaman ni Abel ang presensya nito, naghanda siyang lumaban. Ngunit nang makita niya ang napakalaking bundok sa kanyang harapan, natakot siya na hindi siya nag-abala sa pakikipaglaban at nahihirapan siyang huminga. Sa kabutihang palad, tinawag ni Rio ang kanyang atensyon at binato ng karne ang halimaw. Pagkatapos lamunin ng ibon ang karne, iniiwan sila nito. Napabuntong hininga si Abel sa tuwa na tapos na ang lahat. Natutuwa siyang mapagtakpan siya ni Rio. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at iniisip kung ano ang mali sa lugar na iyon. Ang mga halimaw na nakita nila doon ay hindi mga halimaw na dapat labanan ng mga tao. May mali sa burol na iyon. Naaalala nila na ang mga wyvern ay palaging lumilipad mula sa hilaga. Kaya ipinapalagay nila na sila ay nasa paligid ng hilagang bundok. Sumilip sila sa gilid ng burol at nakita ang ilang wyvern na kumakain ng bangkay ng isa pang halimaw. Napagtanto nila na sila ay tama. Plano ni Abel na hindi sila dapat mag-away, ngunit iba ang iniisip ni Rio. Sa palagay niya dapat silang lumaban, at kung sila ay nag-aaway, pinakamahusay na lumaban sila. Ngayong nasa lupa na ang mga wyvern, pumunta sila upang lumaban at manalo, ngunit nahaharap sila sa ilang iba pang mga wyvern na lumilipad patungo sa kanila. Ginagamit ni Rio ang kanyang magic para patayin sila mula sa langit. Pinuntahan ni Abel ang kanilang hiyas. Excited na si Abel sa laban, kaya naman kapag dumarating ang iba pang halimaw, tuwang-tuwa siya. Sa oras na sila ay tapos na sa labanan, sila ay tumingin sa kanilang sarili at ngumiti. Ito ay isang mahusay na pagsasama. Tingnan natin kung paano magtatapos ang partnership. Ipinagpatuloy ni Rio at Abel ang kanilang paglalakbay habang pinag-uusapan kung dapat ba silang makipagsapalaran muli sa mga wyvern. Bagamat hindi iniisip ni Rio na labanan ang mga halimaw na hayop na ito, ayaw ni Abel na harapin ang ganoong panganib. Gayunpaman, natutuwa siya na nakalaban nga ni Rio ang mga wyvern kanina, dahil mayroon na silang isang buong bag ng magic stones na maaari nilang ipagpalit sa maraming pera. Gayunpaman, nakarating silang dalawa sa isang lugar na malayo sa hilaga at napansin nila ang isang manipis na kalsada sa di kalayuan, na nagpapahiwatig na makakahanap sila ng isang bayan kung susundin nila ang kalsada. Lumingalinga si Abel sa paligid at dahil ang kalsada ay patungo sa parang nakakatakot na Mount Everest sa silangan, sa palagay niya ay dapat na silang maglakad pakanluran. Tila nakilala ni Abel ang mga nagyayelong bundok, ngunit hindi niya ito sinabi kay Rio. At ipinaalam lamang sa kanya na kung susundin nila ang landas sa silangan, makararating sila sa isang bayan na pinangalanang Kailadi. Natutuwa si Rio na marinig ang balitang ito at ipinahayag niya kung gaano niya kagustong matulog sa kama kamakailan. Nagulat si Abel nang marinig na si Rio ay isang relaxer type na lalaki, dahil ang tingin niya kay Rio ay isang caveman na gusto lang makipaglaban sa mga halimaw.
Sa anumang kaso, sinimulan ni Abel na imungkahi kay Rio kung ano ang dapat niyang gawin kapag narating na nila sa Kailadi, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa lokal na lutuin, na ayon sa kanya, ay napakasarap. Hindi na kailangan ng dalawang magkaibigan ng masyadong maraming oras upang marating ang bayan, at sa sandaling makarating sila, pumasok sila sa isang lokal na restaurant para sa pagkain, kung saan ipinaalam ni Abel kay Rio ang tungkol sa mga Adventurer Guild. Pinapayuhan siyang magparehistro bilang isang adventurer dahil medyo malakas siya. Ayon kay Abel, ang guild card ay gumaganap din bilang isang identity card, at kasama nito, makakakuha si Rio ng pahintulot na makapasok saan man sa bansang ito ng libre. Gusto nga ni Rio ang ideya, simula noong pumasok sila sa bayan, kailangang bayaran ni Abel ang mga gwardya ng isang pilak na barya para sa kanya sa gate para makapasok siya. Sinabi rin ni Abel kay Rio ang isa pang perk ng pagsali sa Adventurers Guild, na maaari niyang ipagpalit ang mga magic stone at monster loot, ngunit binanggit din niya na kailangan niyang maging alchemist para magamit ang mga naturang item. Si Rio, isang mahilig sa chemistry, ay lubos na interesado sa alchemy, kaya sinimulan niyang isaalang-alang ang pagiging isang adventurer. Ang waitress ay naghahain sa kanila ng curry at kanin, at si Rio ay talagang nagulat na ang mundong ito ay mayroon ding mga generic na pagkain mula sa kanyang nakaraang mundo. Ibinubulong niya sa kanyang sarili kung paano sa generic na itay sa kay anime, ang bida ay kailangang dumaan sa maraming bagay bago nila muling likhain ang pagkain mula sa kanilang sariling mundo, at dahil ang pagkain tulad ng curry ay umiiral na dito sa mundo ng Fey, itinuturing ito ng Rio bilang isang kabuuang pagpapala. Sa anumang kaso, siya ay naguhukay at naging isang bro mukbanger, humihingi ng mga segundo at pangatlo. Kinaumagahan, muli niyang binanggit kung gaano niya kamahal ang curry, kaya napaisip si Abel kung hindi pa ba nakakain ng disenteng pagkain ang caveman na ito. Dahil walang binanggit si Abel tungkol sa pagkakaroon ng curry sa bayan, nagbiro si Rio na si Abel ay marahil ay nag-iingat ng mga mas makates na sikreto mula sa kanya, na ikinagulat ni Abel, na nagpapahiwatig na marahil ay may itinatago siyang lihim kay Rio. Ang dalawa ay nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay sa mga deserto at mga bukirin, at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanilang mga sarili sa labas ng kanilang destinasyon, ang bayan ng Lune. Nang makarating sila sa entrance gate ng bayan, nakilala ng gwardya ng gate si Abel at laking gulat niya nang makita siya dahil may balitang nawawala siya. Walang oras si Abel para ipaliwanag ang sitwasyon, pero sinabi lang niya sa gwardya na ang lalaking kasama niya ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagpapasalamat ang gwardya kay Rio sa pagligtas kay Abel at napakasiglang nakipagkamay kay Rio. Dahil hindi pa nakarehistro si Rio bilang isang adventurer, kailangan niyang magbayad ng entry fee, at muli itong ginawa ni Abel para sa kanya, na binayaran ang guard ng silver coin bilang bayad. Muli namang tinanggap ng gwardya si Abel sa bayan at tinanong kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Rio na si Abel ay dapat na sikat at medyo pala kaibigan sa lahat ng tao dito. Gayunpaman, unang pumunta sina Abel at Rio sa Adventurers Guild, at sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Abel kay Rio na normally kapag nagparehistro ang isang tao, ang kanilang rank ay nagsisimula sa rank F. Ngunit dahil si Abel ay isang veteranong adventurer, sa palagay niya ay mapapatunayan niya ang kakayahan ni Rio, at sa reference na iyon, maaaring magsimula si Rio, mula sa E o kahit D. Ang mga regular na panuntunan sa pagrarank ay nalalapat din sa mundong ito, na nangangahulugan na kung mas mataas ang rank ng isang tao, mas mahirap ang paghahanap na maaari nilang gawin. Sa palagay ni Abel ay hindi na kailangang gumawa ng anumang quest si Rio, dahil naniniwala siyang sasalansan ng pera si Rio kapag naibenta na niya ang lahat ng magic stones na nasa kanila. Napakarami nila na ang pagbebenta ng lahat ng ito ng sabay-sabay ay maaaring mag-crash sa merkado, kaya nais ni Abel na kumonsulta muna sa guildmaster. Pagpapas siya na malaman niya kung ano ang gagawin, pumasok sila sa guild, at agad-agad lahat ng tao doon ay nagulat at tuwang-tuwa nang makitang buhay at maayos ang kanilang kaibigan na si Abel. Habang pumapalibot kay Abel ang 12-dosenang tao, napapangiti si Rio, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong sikat na kaibigan. Pumunta siya sa labas, hindi gustong makasagabal ng sinuman, at nagpa siya na mamasyal. Nang makatagpo siya ng isang duwende na babae na interesado sa kanyang kasuotan, kinikilala ito bilang damit ng Fairy King. Nataranta si Rio dahil wala siyang ideya kung sino ang Fairy King, at sa kasamaang palad, ang elf girl ay nag-claim na siya ay nagmamadali, kaya umalis siya nang hindi nagpapaliwanag, umaasang magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Lumabas si Abel na hinahanap si Rio at dinala siya sa loob, ipinakilala siya sa lahat bilang ang taong nagligtas sa kanyang buhay.
Pagkatapos ay itinulak niya si Rio at ipinahayag ng lahat kung gaano sila kasaya at nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos bumalik ang lahat sa kanilang sariling negosyo, dinala ni Abel si Rio sa receptionist ng guild para sa proseso ng pagpaparehistro at ine-endorso si Rio, na hinihiling sa receptionist na irehistro siya bilang isang D-rank adventurer. Hindi makapaniwala ang receptionist na may personal na ini-endorso ang isang lalaking tulad ni Abel, na mula sa Crimson Sword Party. Ibinunyag niya na ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong bagay ang sinuman mula sa partidong ito, at nangangahulugan iyon na dapat ay isang taong talagang espesyal si Rio. Inaprobahan ito ng receptionist, ngunit sinasabing mayroon pa ring proseso ng pisikal na pagtatasa na dapat ding pagdaanan ni Rio. Sa pagsasalita nito, gustong makausap ni Abel ang guildmaster, kaya dinala sila ng receptionist sa meeting room kung saan pumapasok si Hugh, ang guildmaster, nang marinig na bumalik si Abel. Ang katotohanan na maaari silang dumaan sa bundok na iyon at makabalik ng buhay ay nakakagulat kahit para kay Hugh, na siyang guildmaster. Tinanong ni Abel si Hugh kung sapat na ba ang katotohanan iyon para mapataas niya si Rio, at dahil alam niyang walang paraan na magagawa iyon ng isang hindi sanay na tao. Inamin ni Hugh na tama siya at tanggap niya na irarank niya si Rio. Bago pa nila matapos ang kanilang pag-uusap, isang timang pumasok sa silid. Ang koponan ay naglalaman ng mga miyembro ng partido ni Abel, sina Lynn, Warren at Rhea. Nang makita ni Lynn si Abel at nakumpirma na buhay siya, napaluhod siya. Hindi niya lubos maisip na makikita niya itong muli. Siya ay tumayo at pumunta upang salubungin ang mga ito at humingi ng paumanhin para sa kanilang pagkagambala. Inamin niya na sana ay namatay siya kung hindi siya nailigtas ni Rio. Kaya si Rio ang dapat nilang pahalagahan. Alam ni Hugh na marami pang dapat gawin ang grupo, kaya nagdahilan siya sa kanila at hiniling sa guild clerk na si Nina na ihanda ang mga materyales na kailangan para sa pagpaparehistro habang hinahayaan niya ang grupo na gamitin ang silid para sa kanilang satching up. Tinangka ni Rio na umalis kasama si Hugh at ngunit tinawagan siya ni Abel at sinabing may gagawin silang magkasama, at inutusan siyang maghintay sa guild pagkatapos ng kanyang pagpaparehistro. Habang papalayo si Rio, nabasa ni Hugh ang kanyang isipan at nakita niyang nalilito siya kung gaano kasikat si Abel. Ipinaliwanag niya na ang partido ni Abel, ang Crimson Sword, ang pinakamalakas na partido sa nayon at naramdaman ng lahat ang pagkawala ni Abel. Tinanong ni Rio kung magrerehistro siya sa D-rank at sinabi ni Hugh na oo. Inamin niya na kilala niya si Abel. Malakas si Abel. Gayunpaman, alam din niya na hindi matagumpay na masasakop ni Abel ang mga halimaw na iyon kung wala siyang magandang support system. Kaya sigurado siyang napakagaling din ni Rio, ibig sabihin wala siyang problema sa pagpaparehistro sa kanya sa D-rank. Dinala niya siya sa ibang opisina at pumunta doon si Nina dala ang mga materyales. Iniwan niya si Nina upang harapin ang pagpaparehistro habang ginagawa niya ang mga papeles na kasangkot sa guild. Nagpakilala si Nina at may dalang libro. Nagtatanong siya ng mahahalagang tanong tulad ng kakayahan at antas ni Rio at nagtatanong din kung nakapunta na siya sa piitan noon. Kapag sinabi niya na hindi, sasabihin niya sa kanya na mayroon silang mga klase sa piitan bawat buwan at nagtatanong kung gusto niyang mag-sign up. Nagpa siya siyang mag-sign up at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanilang susunod na klase. Pagsapit ng siyam sa loob ng ilang araw, nagulat siya na may oras doon at sinabi niya sa kanya na may orasan sa gitna ng lungsod. Dahil wala siyang matutuluyan, sinabihan siya nito na maaari siyang manatili sa Guild's Lodge sa loob ng 300 araw pagkatapos ng kanyang pagpaparehistro. Pagkatapos ng kanyang mga papeles, dinala niya ang kanyang card at hiniling sa kanya na ilagay ang kanyang palad sa isang sistema. Nagpiprint ang system sa kanyang card at natapos ang proseso. Umalis sila sa silid at natutuwa si Hugh na bumalik si Abel at nagreklamo siya tungkol sa kung paano naging gulo ang buong lungsod dahil sa kawalan ni Abel. Bumalik si Rio kay Abel, na inilibot siya. Sinabi sa kanya ni Abel na kukunin nila ang pera para sa mga bato na kanilang nabili. At balak din niyang bumili ng damit at staff para kay Rio. Pinahahalagahan ni Rio ang kanyang mabait na kilos, ngunit nagtataka kung bakit gusto siyang bilhan ni Abel ng tungkod. Sinabi ni Abel na ang isang salamangkero ay dapat gumamit ng isang tungkod, ngunit iginiit niyang ayos lang siya kung wala ito. Isa pa, hindi naman iyon masyadong inaalala dahil lagi siyang may dalang espada. Hindi man lang inaakala ni Abel na mayroon siyang espada, ngunit ipinakita niya kay Abel ang espada sa kanyang tagiliran. Parang kutsilyo lang ang tingin ni Abel dahil napakaliit nito. Sinasabi niya na ito ay isang espada at magagamit niya ito. Ang buong buhay niya ay gulat kay Abel at mayroon din siyang mga bagay na pinagkakaguluhan niya. Kailangan niyang magtanong kay Abel.
Matapos mamili at sunod-sunod na tanong, nalaman niyang may 24 na oras din ang mundong iyon sa isang araw. Ang 7 araw ay magiging 1 linggo at mayroong 30 araw sa isang buwan. Parang Earth lang. Sa curry na kinain din niya, mahulaan niya na may nag-reincarnate doon mula sa Earth at binago ang mundo. Sinalubong siya ni Abel at na-appreciate niya si Abel sa mga binili niya. Ipinaalam sa kanya ni Abel na may iba pa silang dapat puntahan, at bilang panauhing pandangal, hindi siya makatanggi. Dinala siya ni Abel sa kanyang welcome party at nagsaya at nag-iinuman sila buong gabi. Kinaumagahan ay pagod na siya. Naglalakad-lakad siya papunta sa kanyang lodge kasama si Nina, na umamin na siya ay nagkaroon ng isang maaliwalas na gabi. Ikinwento niya kung paanong sira, ang inaakalang kapatid ni Abel, ay hindi umalis sa tabi ni Rio dahil labis niyang pinahahalagahan ang ginawa ni Rio para sa kanila. Hindi naman talaga iyon ang nagpa-stress kay Rio. Na-stress siya dahil marami siyang nainom kagabi. Sa wakas ay nakarating sila sa lodge at binuksan ni Nina ang pinto. May 2 tao na ang kwarto at ipinakilala ni Nina si Rio bilang kanilang huling kasama. Nagpakilala ang 2 roommate na sina Nils at Ato at ipinaalala ni Nina kay Rio ang klase niya kinabukasan bago siya umalis. Pagkaalis niya, nagkwento si Nils kung gaano siya kaganda. Ngunit hindi interesado si Ato sa mga maling akala ni Nils, kaya nakipag-usap siya kay Rio. Nagpapalitan sila ng kasiyahan at nagplano na maging casual sila sa buong kanilang pamamalagi. Kumatok muli si Nina at nagdala ng isa pang kasama, si Ian. Mukha siyang bata at tinatanong nila ang edad niya. Ibinunyag niya na siya ay 16, ngunit ang kanyang mga magulang ay namatay lamang, kaya nagpa siya siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran. Hiniling ni Nina sa kanila na tanggapin siya at sinabihan si Rio na sumama sa kanya sa klase kinabukasan. Samantala, sinabi ni Abel sa kanyang partido ang nasaksihan niya kasama si Rio. Kung paano gumamit ng magic si Rio nang walang staff, kung paano siya gumamit ng yelo para patayin ang mga wyvern at iba pang mga bagay na ginawa niya. Hindi makapaniwala ang isa sa mga miyembro ng partido na si Lynn sa sinasabi ni Abel. Nakipagtalo siya sa mga katotohanan na hindi ito maaaring totoo dahil ang magic ay gumagamit ng kalapitan at distansya. Ngunit iginiit ni Abel na iyon mismo ang kanyang nakita. Ikinwento pa niya kung paano ginamit ni Rio ang mga bloke ng yelo para patayin si wyverns, na sa tingin ni Lynn ay imposible. Ang isa pang miyembro ng partido, si Rhea, ay nagkomento na mayroon lamang isang alamat na ganoon kalakas, at ito ay ang Inferno Magician. Ang tingin nila sa lahat ng narinig nila tungkol sa Inferno Magician ay chismis lamang dahil walang nakasaksi. Ang isa pang alalahanin ay kung ganoon kalakas si Rio, maaari siyang tumalikod sa kanila o suportahan ang imperyo. Ngunit tiniyak ni Abel sa kanila na hindi kayang suportahan ni Rio ang imperyo dahil ayaw ni Rio sa pangalan ng Dabuhi Empire. Sa kabilang banda, tumatawa at nakikipagbiruan si Rio sa kanyang mga bagong kasama habang iniisip kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Matapos ang maikling panahon ng pag-aaral, sa wakas ay natapos na ang kanilang klase at nasa sabik na lang si Rio na pinapayagan na siyang pumunta sa piitan. Iyon nga ang unang pagkakataon na manghuli siya sa piitan at maganda ang pakiramdam niya. Si Amon, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi ganoon din ang pakiramdam. Takot na takot siyang pumasok sa piitan at hindi niya akalain na handa sila sa ganoong bagay. Pinakalma niya ito, sinabing hindi ito gaanong at mag-e-enjoy siya, ngunit halatang natatakot pa rin siya. Nagtatanong ang kanilang guro kung may mag-aaral na may tanong at nag-aalok si Rio na magtanong. Tinanong niya ang kanilang guro kung posible bang gumamit ng isang kasanayan upang mawala mula sa antas ng piitan na nalinas niya sa mga hindi malinaw. Ang guro ay humanga sa kaalaman na mayroon siya at inihayag na bagaman ito ay isang bagay na gumagana sa iba pang mga piitan, nasa kanilang piitan ang kasanayan ay hindi magagamit upang magamit. Gayunpaman, pinuri siya ng guro at naisip din ni Amon na napakalakas niya. Lumingon siya kay Rio at nagtanong kung paano niya natutunan ang lahat ng iyon, ngunit tiniyak niya rito na hindi ito isyu at matututuhan niya ito sa paglipas ng panahon. Upang tapusin ang kanilang klase, lilisanin nila ang piitan. Sinabihan sila ng kanilang guro na dadalhin niya sila sa piitan at doon niya sila dadalhin. Sa oras na makarating sila sa gate, ipinakita sa kanila ni Rio na ang kanilang piitan ay nasa gitna ng bayan. Ang buong bayan nila ay umiikot sa piitan. Kaya naman, anuman ang mangyayari sa piitan at lumalala ay maglalagay sa lungsod sa gulo. Dahil dito, may dobleng gate ang piitan para matiyak na kapag may issue ay ligtas ang mga mamamayan. Gayun din, mayroong taunang panahon na tinatawag na Great Tidal Bore kung saan napakarami ng mga halimaw at nagiging matindi ang labanan sa piitan. Maaaring sumabog ang mga halimaw,
kaya pinapanatili ng gate ang lungsod. Nagulat si Rio na maaaring umabot sa ganoong antas ang mga bagay, ngunit natakot si Amon dahil hindi niya alam na maaari silang atakihin anumang oras. Napagtanto ng guro na siya ay natatakot at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang matakot dahil may mahabang oras pa. Ipinakita rin sa kanila ng guro na mayroong isang sekretarya sa harapan ng guild kung saan ang lahat ng papasok ay kailangang isulat ang kanilang pangalan at oras ng kanilang pagpasok, ngunit dahil nanggaling sila sa guild, hindi na nila kailangang magparehistro. Pumasok sila sa guild at sinabi sa kanila ng kanilang guro na na-clear na ang unang yugto ng piitan, para mas iyahan silang maglakad-lakad, ngunit kailangang maging maingat at manatiling malapit para hindi sila masugatan. Hawak ni Amon si Rio sa buong biyahe. Nakarating sila sa isang lugar at nakita ni Rio na napakadilim. Ibig sabihin may something doon. Tinawag niya ang atensyon ni Amon dito at pinaghandaan nila ito. Sa oras na dumating ang halimaw, ito ay isang sundalong langgam. Ginamit ni Rio ang kanyang yelo para hawakan ang langgam na sundalo at sinabihan si Ian na gamitin ang kanyang espada. Lumapit siya para lumaban dahil napigilan ang langgam. Hinampas niya ito ng kanyang espada at namatay ang langgam. Natutuwa si Rio na magagawa niya iyon, ngunit sa tingin niya ay hindi ito isang malaking bagay dahil si Rhea ang nagpigil nito. Lumapit si Rio at sinabihan si Amon na kunin nila ang kristal at mabayaran ito. Hindi niya masyadong alam si Amon tungkol sa pakikipagsapalaran, kaya hindi niya alam na magagawa nila iyon. At ipinaalala sa kanya ni Rio na sila ay mga adventurer at ang propesyon ay sinadya upang bayaran ang kanilang mga bayarin, kaya dapat nilang gawin iyon. Umalis sila sa piitan na nasa sabik sa kanilang ginawa noong araw na iyon. Sinasalubong sila ng kanilang mga kasama sa silid na sina Nils at Atos sa guild upang magdiwang kasama nila para sa tagumpay, at masaya silang umiinom. Mabuti, hindi umiinom ng alak, dahil bawal ang alak sa guild. Pinag-uusapan nila kung bakit bawal ang alak. Gusto ko lang yata mag-celebrate ang mga boys ko at mag-high. Ngunit nakakalimutan nila na ang mga adventurer ay walang luho sa pagiging mataas. Pinupuri ni Nils ang duo sa pagkuha ng kristal sa kanilang unang pakikipagsapalaran, ngunit itinapon ni Amon ang papuri, na nagpapaalala sa sarili na hindi niya iyon trabaho kundi ang kapangyarihan ni Rio. Ipinaalala rin ni Rio sa kanya ang kanyang hit. Ipinahayag ni Ian na nais niyang bumalik sa piitan sa susunod na araw at pumunta pa sa itaas na layer. Pero natatakot siyang pumunta doon mag-isa. Buti na lang at may plano rin si Rio na pumunta doon kinabukasan. Plano niyang bisitahin ang pangalawang layer, kaya nag-aalok siya na magkasama sila. Habang nag-uusap sila, ipinahayag ni Rio ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkikita ng langgam sa unang layer. Ayon sa kanyang natutunan sa klase, paniki lamang ang nasa layer na iyon. Nagkomento din si Nils na nakarinig siya ng mga alingaw tungkol sa mga langgam na dumarating sa pangalawa at unang layer, at ito sa kanila ay nangangailangan ng pag-aalala. Sa kabutihang palad, dumating si Abel sa tamang oras upang bigyan sila ng katiyakan. Ipinaalam niya sa kanila na ang dahilan ay dahil ang mga langgam ay maaaring gumapang, kaya sila mismo ay gumagapang pababa at walang dahilan upang mag-alala. Pang-aasar niya sa kanila at nagtawanan sila. Hindi alam ni Nils kung sino si Abel noong una hanggang sa magsalita si Rio. Nang malaman niya kung sino si Abel, mabilis siyang tumayo para makipagkamay. Considering na si Abel na celebrity crush niya, na matagal na niyang inaasam na makita, ipinaalam ni Abel sa kanila na kaya siya nandoon ay dahil kagagaling lang niya sa isang adventure at kailangang mag-report bago siya magpatuloy sa kanila. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan, na naghihintay sa kanya sa paligid, ay nakahanap ng kanilang daan doon at ipinaalala sa kanya na kailangan nilang makilala ang guildmaster. Dahil ayaw niyang umalis, kinarga siya ni Warren sa kanyang leeg at dinala. Ginugugol ni Lin ang kanyang oras sa pagtitig kay Rio kaya iniistorbo nito si Rhea, na kinaladkad siya at sinabihan siyang umalis din sila. Sa kanilang paglalakbay, tinanong niya si Lin kung bakit siya nakatitig ng husto, at ipinaalala ni Lin sa kanya ang lahat ng narinig nila tungkol kay Rio, na sinasabing kung ganoon siya kalakas, kung gayon siya ay interesado. Tiniyak ni Abel sa kanila na tiyak na makikita nila siya sa pagkilos at hindi nila kailangang mabalisa. Kinabukasan, nagising si Amon na excited na makipaglaban. Tumakbo siya palabas, ngunit tinawag siya ni Rio upang maging mahinahon. Hinahanap nila ang kanilang daan patungo sa piitan kung saan sila ay nagkakaroon ng isang mahusay na oras sa pakikipaglaban sa bawat halimaw na darating sa kanila. Sa katunayan, ang pagtutulungan ng magkakasama ay gumagawa ng pangarap na gumana. Gayunpaman, nakakaramdam si Amon ng kakapusan sa paghinga. Nag-aalok si Rio na tulungan siya, kaya iniunat niya ang kanyang mga kamay at tinulungan siyang tumayo. Umupo siya para magpahinga.
Si Rio, na namangha sa kanyang gawang espada, ay nagtanong sa kanya kung saan siya natutong lumaban. Sa isang naunang pag-uusap, sinabi niya sa kanya na natuto siya sa isang guro sa paaralan. Napakahusay ng kasanayang iyon para sa isang taong hindi isang adventurer. Inihayag ni Amon na ang kanyang guro na si Kiro, ay isang swordmaster. Marunong siyang lumaban at sinanay siya sa isang akademya sa lungsod. Gusto pang malaman ni Rio, kaya nagtanong pa siya at nalaman na nag-aral si Kiro sa Hyung School. Pinupuri niya ang mga kasanayan, ngunit ipinapakita na ito ay isang napaka-enerhiya na hinihingi. Gayunpaman, kapag si Amon ay lumaban pa at naging mas mahusay dito, mas kakayanin niya ito. Ang isang tao ay hindi lamang nagiging isang eskrimador sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngunit sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho. Pinag-uusapan din nila ang husay ni Rio. Kilala ni Amon si Rio bilang isang salamangkero, ngunit alam din niyang mahusay ang sword skills ni Rio. Iniisip niya kung may guro si Rio at sinabi ni Rio, bagaman hindi niya pinag-uusapan ang Haring Diwata. Sa pagtatapos ng matamis na pag-uusap, sinabi ni Rio kay Amon ang tungkol sa paglalakbay nila ni Abel at kung paano gumising si Abel tuwing umaga upang isagawa ang kanyang mga kasanayan sa espada. Kung si Abel, sa kabila ng kung gaano siya kalakas, ay nagsasanay tuwing umaga, kung gayon si Amon ay dapat ding hawakan ng mahigpit. Ito ay isang insightful na pag-uusap at pagkatapos magpahinga, sila ay umuwi. Kinabukasan, umalis si Rio at iniisip ng kanyang mga kasama sa silid kung pupunta ba siya sa piitan. Sabi niya hindi, dahil may iba pa siyang pinaplano. Bumisita siya sa library at laking gulat niya sa hitsura nito. Iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang silid-aklatan sa mundong iyon, at ito ay mabuti. Dinala siya ng librarian sa gilid na may mga aklat na alchemy. Dahil iyon ang kanyang target, pinapayuhan niya na simulan niya iyon upang mas madali niya ang mga bagay. Sa pagkuha ng kanyang payo, pumili siya ng 2 libro at naisipang basahin ang mga ito. Pumunta siya sa labas para magbasa at naisipang bilhin ang mga iyon para makapagbasa siya sa kanyang komportableng oras. Habang iniisip niya kung magkano ito, bigla niyang nakita ang buwan na tumatakip sa araw bilang isang normal na tao. Napagpasyahan niya na ito ay isang eclipse ng araw, ngunit iyon ay isang bagay na iba. Nararamdaman niya ang isang napakasamang tanda, kaya naninindigan siyang malaman kung ano ang nangyayari. Bigla siyang nakakita ng napakalakas na firepower. Hindi lang niya nakita, papalapit sa kanya ang firepower na iyon. Ang unang bagay na nararamdaman niya ay takot. Ngunit kailangan niya munang ipagtanggol ang kanyang sarili. Naglagay siya ng ice wall para protektahan ang sarili niya. Laking gulat nang umaatake na may natagpo ang tao sa gitna nito. Pero hindi naman masama ang loob niya dahil papatayin lang niya ang tao. Ang umaatake ay mukhang isang halimaw na may mga sungay, at kapag tumingin si Rio sa kanya, ipinapalagay niyang ito ay isang akuma. Kailangan niyang makatakas, ngunit walang paraan para makatakas siya, kaya pinili niyang protektahan ang kanyang sarili. Una, gumawa siya ng isang pader ng yelo upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa susunod na apoy at mga pagbutas gamit ang mga pakpak upang makatakas. Binaril niya siya, ngunit tinamaan nito ang kanyang Amerikana at pinoprotektahan siya ng Amerikana mula sa pag-atake. Laking gulat ng umaatake na kaya niyang gawin iyon. Nang tumingin siya sa kanya, nakita niya ang kanyang suit at nakilala na ito ay mula sa Fairy King. Anuman, plano niyang patayin siya. Kaya inilabas niya ang kanyang espada upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa susunod na ilang minuto, isang head-to-head fight ang magaganap. Hindi na iwasang makilala ni Akuma na siya ay malakas. Kinikilala din niya na mayroon itong mga kasanayan. Napansin din niya na gumagamit siya ng espada mula sa Fairy King. Kaya tinanong niya ito kung sino talaga siya na ang Haring Diwata ay ganito kamahalan sa kanya. Inaatake niya ang likod niya at binato siya ng mga Ice Lancer, ngunit mabilis siyang tumakbo. Napansin niya na napakabilis nito at ginagamit niya ang hangin para kontrolin ang kanyang bilis. Bumalik siya sa kanya at inatake siya, ngunit nakatakas siya. Muli siyang inaatake. Sa pagkakataong ito ay medyo hindi inaasahan. Siya ay tumakas at nagtanong kung iyon ang pinakamahusay na magagawa niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang buwan ay unti-unting umaalis sa araw. Nagtatayo siya ng pader laban sa kanya at ipinagtatanggol ang sarili. Ngunit ang isa sa kanyang paggamit ng pag-atake ay umabot sa kanya at nasugatan ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng bantay, tumalon siya para salakayin siya, ngunit laking gulat niya nang makita siyang lumaban kaagad. Nagsasalpukan sila sa hangin at nahulog siya sa kanya. Bago pa man siya makalaban, muli silang naglaban at ibinaon niya sa lupa. Bumalik siya sa ibabaw, at sa pagkakataong ito ay nagmumukha siyang totoong demonyo.
Ang buwan ay unti-unting umalis sa araw, kaya wala na siya sa oras. Sumasang-ayon siya na ito ay isang napakahusay na laban, at nais niyang magpatuloy sila, ngunit wala na siya sa oras. Mabuti, ayaw na rin niyang ituloy. Ipinaalam niya sa kanya na ang nangyari ay isang cloister, at wala siyang kapangyarihan dito. Gayunpaman, siya ay si Leonor, at tinanong din niya ang kanyang pangalan. Tinawag niya itong Akuma, na nagpapaalam sa kanya na kilala niya kung sino siya. Umaasa siyang makakalaban niya ulit, pero ayaw niya. Nag-iwan siya sa kanya ng mga komento na kailangan niyang labanan muli si Akuma, ngunit nais niyang siya ang papatay sa kanya. Ang anak ay bumalik, at siya ay nawala. Natutuwa lang si Rio na nakaligtas siya. Masaya siyang nailigtas siya ng Amerikana, dahil kung wala ang Amerikana, may butas na sana ang puso niya. Kailangan niyang kunin ang libro, kaya nag-withdraw siya ng pera. Pagkatapos mag-withdraw, nagulat siya sa dami ng pera sa kanyang account. Naalala niya na nauna nang sinabi ng guildmaster na ang mga kristal na dinala nila ay may halaga, ngunit hindi niya alam na maaaring ito ay mahal. Naglalakad siya pauwi, masaya na hindi na siya magtatrabaho para sa pera, kahit sandali lang. Gayunpaman, laking gulat niya na ang kanyang mga kasama sa silid ay wala sa silid. Umalis siya para kunin ang kanyang libro, ngunit nakita niya ito sa bintana. Nakita niya na ang ilan sa kanilang mga kapwa-adventurer ay tinambangan ang kanyang mga kasamahan at nasugatan sila. Ipinagmamalaki ng una ng mga lalaki na hindi niya kailangang bigyan ng babalaang tungkol sa pakikipaglaban, dahil hindi rin sila babalaan ng mga halimaw bago ang laban. Bilang resulta, hinampas niya ang mga lalaki mula sa likuran at ipinaalala sa kanila na hindi rin niya kailangang bigyan ng babala. Pagkatapos ng mahabang araw, siya at ang kanyang mga kasama sa silid ay naghuhugas. Tinulungan siya ng kanyang kasama sa kwarto, na isang pari, na pagalingin ang kanyang pinsala sa balikat, ngunit laking gulat niya na kahit gaano kalalim ang pinsala ay hindi nabali ang kanyang buto. Tinatanong nila kung sino ang nakalaban niya para makakuha ng ganoong klase ng pinsala, pero ayaw niyang sabihin sa kanila. Natutuwa lang siyang nakaligtas siya, at umaasa lang siya sa mas magandang araw. Ang mga kasama sa silid ni Rio ay nasa piitan, at sila pagkatapos ng isang mahusay na pakikibaka, ay nagawang talunin ng isang goblin archer. Ginagamot ang mga pinsala ni Ian gamit ang Lesser Heal spell, habang kinokolekta ni Nils ang pagnakawan mula sa mga bangkay ng goblin. Kasalukuyan silang nasa ikalimang layer ng piitan, at hindi masyadong makatuwiran dahil dito kung bakit mayroong goblin archer sa ganoong antas ng baguhan. Nakaramdam ng panganib, lumuhod, nagpa siya na bumalik sila sa ibabaw at hatiin ang anumang pagnakawan na nakuha nila sa tatlong paraan. Gayunpaman, ayaw umalis ni Ian, na may natitira pang stamina para lumaban, ngunit si Nils, na mahigpit na sinabi sa kanya ng kanyang idolo na si Abel na ilagay ang kaligtasan bilang kanyang pangunahing tungkulin, ay ginawa ang linyang ito bilang kanyang moto. At kaya naman nakikiusap siya kina Rio at Amon na bumalik na sila. Sapat na ang pagkumbinsi ni Rio, kaya bumalik sila, at sa kanilang pagbabalik, nagkomento si Ian na kung sumama lang sana si Rio sa kanila ngayon, madali sana nilang na-explore ang mas mababang layer ng piitan na ito. Samantala, lumabas si Rio para sa sariwang hangin sa labas ng lungsod. Hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa demonyong si Akuma Leonor. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas ang magic ni Leonor, ngunit iniisip pa rin niya na sa bilis ng pag-iisip nilang dalawa sa magic, pantay ang takbo nila, kaya ang tanging bagay na kailangan niyang pagsikapan upang maiwasang matalo sa susunod na paglalaban nila ay ang pagtuunan ng pansin ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan at gawing kalakasan ang kanyang mga kahinaan. Kailangan din niyang maghanap ng paraan para malabanan ang bilis ng paggalaw ni Leonor, na maaari niyang palakasin ng 10 beses gamit ang wind magic. Dahil hindi magagamit ni Rio ang wind magic, nakaramdam siya ng kaunting selos at iniisip kung makakagalaw siya ng mas mabilis gamit ang magic ng tubig. Nagamit na niya ang kanyang water jet spell dati habang nasa ilalim ng tubig para pataasin ang kanyang diving speed, ngunit hindi niya alam kung paano ito mailalapat sa lupa. Tinitingnan niya ang kanyang mga paa, naaalala ang ice skating, at napagtanto na kung gagawin lang niya ang lupa sa yelo, ang ibabaw ay walang anumang alitan. Sa teorya, kung pagkatapos ay gumamit siya ng water jet, maaari niyang dagdagan ang kanyang bilis ng paggalaw. Gayunpaman, habang binibigyan niya ito ng pagkakataon, ito ay ganap na nabigo, kaya siya ay sumuko dito ng lubusan. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ng buo, nagpa siya siyang mag-eksperimento sa pamamaraang ito sa ibang pagkakataon at bumalik sa bayan, nagpas siyang bumisita sa library mamaya upang magsaliksik patungkol sa akumas at alchemy.
Kasalukuyang nasa library ang kasamahan ni Abel na si Lynn at naghahanap ng kung ano sa Forbidden Spellbook section. Talagang naghahanap siya ng anumang impormasyon na makatutulong sa pag-unawa sa sinabi ni Abel na si Rio ay nag-conjure ng thick ice wall mid-air, at mga sibat ng yelo para tumusok sa mga depensa ng Wyvern, isang bagay na sa tingin niya ay imposible. Ibig kong sabihin, pwede lang niyang lapitan si Rio at hilingin sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang up magic skills. Ngunit hindi siya papayagan ng kanyang ego na gawin iyon dahil ang kanyang amo, na itinuturing niyang isa sa mga pinakadakilang salamangkero, ay hindi kayang magsagawa ng mahika tulad ni Rio. Sa tingin niya ay nagmalabis lamang si Abel. Isang duwende na babae na nagngangalang Sarah ang dumating doon, at parang regular siya sa library. Binati niya si Lynn at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon, dahil bihira siyang pumunta sa library, at sumagot si Lynn na pumunta lang siya dito para maghanap ng ilang impormasyon, ngunit hindi niya ito nakita. Iniisip niya kung dapat ba niyang tanungin si Sarah tungkol dito, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na huwag isangkot ang ibang tao sa isang bagay na maaaring hindi rin totoo, kaya binago niya ang paksa at tinanong si Sarah. Nang bumalik siya sa salon, tila wala si Sarah sa paghahanap para sa kabisera ng hari, at sinabi ni Sarah na kababalik lang niya. Sa anumang kaso, si Sarah ay may naghihintay sa kanya, kaya siya ay umalis at si Lynn ay mukhang bigo na hindi na niya nakausap si Sarah. Bumalik sina Nils, Ato at Amon sa Adventurers Guild at lumapit sa desk ng receptionist na si Nina. Si Nils, na kumikilos bilang Rizles gaya ng dati, ay nauutal na makipag-usap sa isang mabuting babae tulad ni Nina, kaya kinuha ni Ato ang mikropono at ipinaalam kay Nina ang tungkol sa pagnanakaw na nakuha nila. Ipinakita niya sa kanya ang malalaking magic crystal na nagmula sa Goblin Archers na tinalo nila sa 5th layer. Nalaman ni Nina na sobrang hindi natural dahil ang Goblin Archers ay hindi pa nakikita sa 5th layer, kailanman. Nang malaman ang bagay na ito, nagmamadaling ipaalam ni Nina ang Guildmaster at pinasalamatan ang mga rookie adventurer sa pagbigay ng atensyon sa kanya. Nalaman ni Q ang balita mula sa kanya at nagsasaad na ang Goblin Archers ay dapat lamang mag-spawn sa ibaba ng ika-10 layer o higit pa. Itinuturing niyang babala ito na maaaring may mangyari sa lalong madaling panahon, kaya tinanong niya si Nina kung mayroong anumang partido sa B-rank na maaaring harapin ang anumang masamang sitwasyon sa malapit na hinaharap. Iniulat ni Nina na ang Crimson Sword Party at ang White Brigade Party ay kasalukuyang nasa bayan, at ang huli ay bumalik 2 araw na ang nakakaraan mula sa isang ekskursyon. Nang marinig ito, hiniling ni Q kay Nina na ipatawag ang magkabilang panig sa harap niya dahil gusto niyang pag-usapan ang bagay na ito sa kanila. Matapos sabihin ni Nina sa Crimson Sword na makipagkita sa Guildmaster, si Abel kinda ay nag-alinlangan na pumunta pagkatapos malaman na ang White Brigade Party ay naroroon din. Bagamat kilala na ni Abel si Phelps, ang pinuno ng White Brigade, nag-aalangan pa rin siya. Anuman, tumungo siya sa Adventurers Guild kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at sa pagpasok sa opisina ng Guildmaster, nalaman nilang dumating na ang White Brigade Party. Doon, kumpiyansa na tinanong ni Phelps si Abel kung kumusta na siya, at si Abel, bilang tugon ay nakaramdam ng awkward, binati si Phelps. Ngayong naroroon na ang magkabilang panig, pinasalamatan muna sila ni Hugh sa kanilang pagdating, pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila ang sitwasyon. Hindi makapaniwala si Abel na ang mga Goblin Archer ay talagang dumating sa 5th layer at tinanong si Hugh kung sigurado siya na ito ang nangyari. Tulad ng sinabi ni Hugh na 100% siyang sigurado na ito ang kaso, naiintindihan ng lahat, at tinanong ni Phelps kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi sa kanila ni Hugh na talagang gusto niyang makapasok kaagad sa piitan ang dalawa nilang partido at maghanap ng mga palatandaan ng isang maagang Great Title Boar Calamity. Ang Great Title Boar ay isang terminong tumutukoy sa isang sumasabog na paglaki ng populasyon ng halimaw, at dahil halos isang dekada na ang nakalipas mula noong huling nangyari ito, hindi malayong isipin na ang susunod na Great Title Boar ay darating na tatama sa kanilang bayan ng Loon. Sumasang-ayon si Rhea na ang hindi pangkaraniwang pagpapakita ng halimaw ay maaaring isang maagang tanda ng Great Title Boar, kaya pumayag siyang sumama sa plano ni Hugh. Si Hugh, syempre, ay magbabayad sa kanila para sa kanilang mga pagsisikap at magbibigay sa kanila ng 100 gintong barya ng maaga, na nangangako sa kanila na kapag natapos na ang kanilang gawain, bibigyan sila ng 200 pa para lamang sa parehong pahina. Muling tinanong ni Abel si Hugh kung ang kanilang gawain ay i-verify lamang kung darating ang Great Title Boar o hindi, at sumagot si Hugh sa pagsang-ayon, na sinasabi sa kanila na sa sandaling magkaroon sila ng kumpirmasyon, dapat silang bumalik sa ibabaw at ipaalam sa lahat upang may lock nila pansamantala ang gate ng piitan at maghanda para sa labanan.
Sa pamamagitan ng pagtawag sa lahat ng mga adventurer at mga regional knight, maliwanag na ipinaalam na ni Hugh sa Panginoon ng bayang ito ang tungkol sa pakikipagsapalaran na ito at ang kanyang mga plano para sa kanyang mga aksyong countermeasure. Dahil si Hugh ay gumagawa ng gayong malalaking plano, hindi maiwasan ni Abel na isipin na naniniwala si Hugh na nagsimula na ang Bor. Nilinaw ni Hugh na gusto lang niyang maging handa sa pinakamasama at muli niyang sinabi sa magkabilang panig na magtungo sa piitan. At ang unang bagay sa susunod na umaga, parehong tinanggap ng Crimson Sword at ng White Brigade ang paghahanap at umalis, na mas determinado kaysa dati. Kinaumagahan, nagising ang lahat sa kwarto ni Rio at nakitang nakahanda na si Rio para lumabas. Tinanong ni Nils si Rio kung saan siya tutungo at ipinaliwanag ni Rio na bibisita siya muli sa library, sa pagkakataong ito ay ang North-sided advanced na seksyon, para mas matuto pa siya tungkol sa alchemy. Ayon kay Ato, ang D-ranked adventurers lang ang makakapasok sa Northern section, kaya medyo convenient para kay Rio. Binanggit ng pangunahing tauhan, si Ian, ang pagdinig ng ilang chismis na ang hilagang seksyon ay naglalaman ng mga ipinagbabawal na aklat, at iyon ang nagpa-excite kay Rio dahil sino ang hindi gustong matuto ng mga bagay na hindi nila dapat. Sa kasamaang palad para kay Rio, gayunpaman, ang isang adventurer ay dapat na hindi bababa sa B-rank upang basahin ang mga aklat na iyon. Tinatawag ito ni Rio na isang kahihiyan, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kasama sa silid na huwag magsama ng loob, dahil sigurado silang hindi siya aabutin ng anumang oras upang ma-promote sa B-rank. Sa anumang kaso, ang determinasyon ni Rio ay nagudyok kay Nils na tumama muli sa piitan, si Ato at Amon ay handang sumama sa kanya para sa ilang pakikipagsapalaran. Umalis si Rio at tumungo sa silid aklatan, kung saan siya gumagala sa hilagang bahagi, hindi alam kung nasaan ang mga aklat na naglalaman ng kaalaman na may kaugnayan sa Akumas. Habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, nabangga niya si Sarah at agad na namangha sa kagandahan nito. Samantala, dumating na sa gate ng piitan ang team ni Abel at ang team ni Phelps. Nakatipon si Phelps ng 20 katao para sa misyong ito, at karamihan ay mga C-rank na adventurer. Ngayong nandito na ang lahat, nagpa siya si Hugh na buksan ang gate ng piitan, ngunit pinigilan siya ni Abel. Intuitively pakiramdam na may masamang mangyayari sa sandaling buksan nila ang gate. Kaya, nagsasagawa ng mga hakbang sa pagtatanggol, inutusan niya si Lin na gamitin ang wind spell probe upang iskan ang unang layer ng piitan first lift. Naaayon na ginagawa ni Lin ang spell at nararamdaman ang higit sa 100 halimaw sa pasukan. Nangangahulugan ito na nagsimula na ang mahusay na titulong Bor, kaya sinabi ni Hugh sa lahat na umatras at ipaalam sa mga kabalyero at iba pang mga adventurer na kumilos kaagad. Nagsara ang mga pintuan ng piitan, at nalaman ng koponan ni Nils, nakakadating lang sa guild, na ang mga halimaw ay lumalabas dahil sa Bor. Dahil dapat sumali ang lahat upang harapin ang emergency na sitwasyong ito, ang koponan ni Nils ay tumungo din sa unang pader ng piitan. Si Rio naman, walang kamalay-malay, nakatitig pa rin kay Sarah na parang unggoy. Nakilala ni Sarah si Rio nang nakasagasa siya sa araw na dumating siya sa bayang ito. Sa pagkakataong ito, maayos na niyang ipinakilala ang sarili sa kanya, at tinanong niya ito kung nagpunta siya rito para may hinahanap. Ayaw ipaalam ni Rio na nakatagpo siya ng isang akuma, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa iba pang bagay na pinuntahan niya rito. Alchemy, at partikular na isang bagay na maaaring makatulong sa kanya na lumikha ng isang golem. Ginabayan ni Sarah si Rio sa seksyon kung nasaan ang mga aklat na may kaugnayan sa golem craft, at sa kanilang paglalakbay ay nag-uusap sila, at nalaman ni Rio na si Sarah ay isang adventurer din na kabilang sa isang party na nagngangalang Win, at medyo nakakalungkot na siya lang ang miyembro sa kanyang partido. Bumalik sa gate ng piitan, ang lahat ay ganap na nakalock, at ang lahat ng mga adventurer ay nagtipon sa unang pader, naghihintay para sa mga halimaw na makapasok sa gate. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang unang pangkat ng mga halimaw, at agad na pinaputok ng mga mamamana ang kanilang mga palaso. Kabilang sa mga halimaw ay maraming mga mamamana ng goblin, at pinamamahalaan nilang masaktan ang ilang mga adventurer. Ngunit nagpapatuloy ang laban nang dumating si Commander Neville kasama ang kanyang mga kabalyero. Napagtanto ni Q na napakaraming halimaw, at ang mga numero ay hindi ganoon kataas noong huling Bor. Kahit na matapos ang matagal na nakakatakot na labanan, hindi bumababa ang bilang ng mga halimaw. Naghinala si Hugh na may boss na goblin na papasok sa laban sa lalong madaling panahon, at ipinadala ni Nils ang mensahe ni Hugh kay Abel para ihanda ang kanyang grupo para labanan ang goblin na boss na iyon. Bilang F-rank na adventurer, walang magagawa sina Nils, Ato at Amon kundi tulungan ng iba pang adventurer sa paghahatid ng trabaho.
Ang araw ay halos lumubog, at karamihan sa mga halimaw ay natalo, at si Hugh, na nakakaramdam ng pagkabalisa sa katahimikan, ay napagtanto na ang boss na halimaw ay darating anumang segundo ngayon. Kaya inutusan niya ang White Brigade at ang Crimson Sword na maghanda. Bumaba sila sa harap ng gate at talunin muna ang mga mahihinang halimaw para matiyak na hindi sila magiging hadlang mamaya. Gaya ng hinulaang, isang dambuhalang Gigachad Goblin na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay ang lumalakad sa gate, at sa paghusga sa kanyang laki, naisip ni Abel na siya ay isang Goblin General. Iniisip ni Phelps na kapag natalo na nila ang halimaw na ito, matatapos na ang labanan. Gayunpaman, sa pagpapakita ng dalawa pang Goblin General, napagtanto nila na ang isang Goblin King ay nasa likuran kung sino ang darating. Sa huling pangkat, si Abel at Phelps ay humakbang upang labanan ang dalawa sa Goblin Generals, at si Rhea at Sheena ay naghanda upang harapin ang pangatlo. Gayunpaman, bago nila matalo ang mga general, isang air-slash attack ang lumabas ng wala saan at hinahati ang mga general sa kalahati. Ang air-slash ay nagmula lamang sa isang simpleng pag-indayog mula sa huling boss, ang Goblin King, at habang siya ay tumuntong sa larangan ng digmaan, ang tanging karapatang mga adventurer na makakalaban sa kanya ay sina Abel at Phelps. Ginagamit ni Abel ang kanyang kakaibang kakayahan na Perfect Shadow para makalusot sa range, pagkatapos ay ibinaon ang Goblin King sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi ito sapat upang tapusin ang trabaho, kaya sumunod si Lin, na naghahanda ng isang malakas na spell sa lahat ng oras na ito, at pinaulanan ng bala ang halimaw, na tumagos sa kanyang katawan mula sa lahat ng dako. Sa pagkatalo ng Goblin King, tapos na ang labanan at hindi na kailangan ang pangunahing karakter. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng lahat, may nakaabang pa rin sa loob ng piitan, at marahil ito ay mas mapanganib kaysa sa Goblin King. Isang kapistahan ang itinapon sa Adventurers Guild upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at nang dumating si Rio, nagulat siya, dahil malinaw na wala siyang ideya sa lahat ng nangyari dito. Samantala, si Guildmaster Hugh ay nasa kanyang opisina na pinupunan ang mga opisyal na papeles, nag-aalala dahil ang mga mananaliksik mula sa kabisera ng hari ay darating sa lalong madaling panahon upang pag-aralan ng detalyado ang nangyari, na pinaniniwalaan niyang magdadala sa kanila ng mas maraming problema kaysa sa ginawa ng Great Title Boar. Babalik kay Rio, nang sa wakas ay nalaman niya mula sa kanyang mga kaibigan na natapos ang Great Title Boar nang hindi niya alam, iniisip niya kung siya ba talaga ang pangunahing karakter. Masigasig na ikinwento ni Nils kay Rio ang tungkol sa kabayanihan ni Abel at kung paano niya nalabanan ang Goblin King sa par. Dumating si Abel at sumama sa kanyang dalawang kaibigan na sina Lin at Rhea na matagal nang naghahanap sa kanya. Medyo galit si Lin dahil nitong mga nakaraang araw ay nakakasama lang ni Abel si Rio, at iniisip ni Rhea kung naging katulad na ba ni Rio, ang paboritong tao ni Abel o ano. Napagtanto ni Rio na bagamat may mga ngiti ang mga babae sa kanilang mga mukha, sila ay bitter at ayaw talaga siyang malapit kay Abel. Gayunpaman, siya ay kumilos ng palakaibigan at nakikipag-usap sa kanila, na nagbibigay kay Lin ng pagkakataong tanungin siya kung maaari ba siyang mag-conjure ng ice wall sa itaas ng langit. Nang tumugon si Rio sa pagsang-ayon, tinanong ni Lin kung binago niya ang kanyang spell o lumikha ng orihinal, dahil sa kanyang kaalaman, walang sino man sa mundong ito ang may ganoong kakayahan. Si Rio ay hindi pamilyar sa terminong orihinal na spell, kaya ipinaliwanag ni Lin na ang mga orihinal na spell ay hindi sumusunod sa mga umiiral ng incantation at sa halip ay gumagamit ng mga bago na ginawa ng user. Hindi pa rin maintindihan ni Rio ang sinasabi nito dahil hindi man lang ito gumagamit ng mga incantation sa paghahagis ng magic, na lalong ikinamangha ni Lin. Kinaumagahan, ang mga kaibigan ni Rio ay nasa guild na naghahanap ng mga bagong komisyon, ngunit nalaman na wala kahit isang trabaho na nakalista sa notice board. Pumasok si Rio at nagtanong kung bakit wala sila sa piitan. Ipinaliwanag ni Nils na ang piitan ay sarado para sa pagpapanatili at mananatiling sarado sa loob ng ilang linggo. Kaya naman binalak nilang kumuha ng regular na komisyon ng guild, ngunit dahil sa pagdagsa ng mga adventurer na tulad nila, bihira na lang ang natitira sa trabaho. Sa anumang kaso, tinanong nila si Rio kung bakit siya narito sa halip na magtago sa kanyang maliit na butas, at ipinaliwanag ni Rio na naghahanap siya ng ilang mga magic ores upang magsanay ng alchemy. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga ores sa bayan ay naubos na. Dahil pareho si Rio at ang kanyang mga kaibigan ay nasa parehong kurot, iminungkahi ni Rio na kunin silang tatlo upang mangolekta ng mga magic ores para sa kanya. Binanggit ni Ato na mayroong isang inabandunang minahan malapit sa isang nayon sa timog, at tumatagal ng 12 oras upang maglakad doon.
Sa tingin ni Rio ay magagawa ito at nag-aalok ng 4 na ginto sa bawat isa sa kanila para sa trabaho, at bilang karagdagan ay nag-aalok na bilhin ang bawat magic copper ore na nahanap nila sa halagang 25 ginto. Maliwanag, nakasalansan siya, at malugod na tinatanggap ng kanyang mga kaibigan ang komisyon. Sa sandaling umalis sila, bumalik si Rio sa kanyang silid, kung saan narinig niya ang isang kaguluhan sa labas. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang grupo ng mga kabalyero na nanliligalig sa isang batang babae at nagbabantang sasamantalahin siya habang tumatawa na parang mga baliw. Sinubukan ng isang lokal na adventurer na pigilan ang mga dirtbag na ito mula sa panggugulo sa babae, kaya nagpa siya ang pinuno na alisin siya. Una, ngunit habang hinuhugot niya ang kanyang espada, nadulas siya at bumagsak sa lupa. Habang sinusubukan niyang bumangon, nadulas ulit siya, nauna siyang nabangga. Si Phelps, ang kapitan ng White Brigade, ay pumasok sa eksena sa sandaling iyon at pinagsabihan ang mga kabalyero sa panggigipit sa mga sibilyan kung ang tanging tungkulin nila ay protektahan sila. Walang pakialam ang mga kabalyero at tila hindi nila kayang panindagan ang mga adventurer, kaya sinubukan din nilang makipag-away kay Phelps. Pinipigilan sila ni Phelps para sa kanilang ikabubuti, na inihayag na siya ang tagapagmana ng House Heinlein, isang marangal na pamilya. Ang pinuno ng marangal na pamilyang ito ay ang ama ni Phelps, na dating commander ng mga Royal Knight. Kaya't ang mga kabalyero ay natakot at tumakbo, alam nilang mawawalan sila ng ulo kapag nakikialam pa sila. Parehong pinasasalamatan ng adventurer na si Dan at ng hinaharas na babae si Phelps sa pagligtas sa kanila. Pinupuri ni Phelps si Dan para sa kanyang katapangan, na hinihikayat siyang patuloy na labanan ang kasamaan at huwag magbago. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Dan ang gawain na ligtas na ihatid ang babae sa kanyang mga kaibigan at ayon dito, umalis si Dan kasama niya. Nang wala na sila, tumangala si Phelps at binati si Rio, ipinakilala ang kanyang sarili, pinuri ni Phelps si Rio, na inihayag na si Rio ang gumamit ng kanyang magic ng yelo ng palihim upang e-freeze ang sapatos ng Knight, na naging sanhi ng pagkadulas niya. Pinasalamatan ni Phelps si Rio para sa kanyang intervention, ngunit wala na siyang oras para sa higit pang talakayan dahil mayroon siyang iba pang bagay na dapat harapin. Habang papalayo si Phelps kasama ang kanyang kasamang si Sheena, nagtataka si Rio kung bakit naging adventurer ang anak ng isang maharlika. Mamaya ng gabing iyon, nag-iisang kumakain ng hapunan si Rio nang dumating si Abel para guluhin ang kanyang kapayapaan. Pagkaupo ni Abel sa kanyang mesa, nilinaw ni Rio na hindi siya magbabayad para sa pagkain ni Abel. Patuloy na nagbibiro si Rio, tinanong si Abel tungkol sa kanyang mga love interest at binanggit kung paano niya napapansin na nagseselos si Lynn sa tuwing nakikita niya silang magkasama. Nilinaw ni Abel na si Lynn ay romantikong interesado lamang kay Warren, ang isa pa niyang miyembro ng partido, kaya iminungkahi ni Rio si Abel na kumilos kay Rhea. Nahihiya si Abel, nakikiusap kay Rio na itigil na ang pagsasabi ng mga bagay na ito, kaya medyo naging seryoso si Rio at tinanong si Abel kung ano ang ginagawa niya dito mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Sumagot si Abel na nabigyan siya ng trabaho at ayaw niyang mag-isa, kaya niyaya niya si Rio na sumama. Lumabas sila at sa daan, sinabi ni Abel kay Rio na isang grupo ng mga investigador ang ipinadala sa lungsod na ito at isa sa kanila ay isang matandang kakilala ni Abel na may ilang mga Royal Guard bilang mga personal na gwardya. Gayunpaman, ang ilan sa mga gwardya na iyon ay tila pumasok sa distrito ng libangan at si Abel ay ipinase ng kanyang kakilala upang ibalik sila. Bago pa sila makagawa ng anumang gulo, napansin ni Rio sa di kalayuan ang dalawang malabo na mukhang hindi mga taga roon, at si Abel, na naghihinala rin, ay tahimik na sumunod sa kanila sa isang madilim na eskinita kung saan silang dalawa ay biglang tinambangan. Mabilis na hinarangan ni Rio ang pag-atake ng hindi man lang tumitingin bago patumbahin ang lahat ng mga masamang tao sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang higanteng bloke ng yelo sa kanilang mga ulo. Nakahanap si Abel ng isang tool sa alchemy sa lupa at narinig ang salitang alchemy, gustong makuha ni Rio ang kanyang mga kamay dito. Ngunit tumanggi si Abel na ibigay ang ganitong delikadong bagay sa problemang bata na ito at nakatuon sa pagsisiyasat kung sino ang mga masamang tao. Una siyang nakahanap ng ID card na nagpapakitang sila ay mga C-rank na adventurer mula sa Jeckler, kabisera ng Hondalo. Hindi maintindihan ni Abel ang pakay nila sa pagpunta dito. Anuman, itinali niya ang mga ito at nagpa siya na ibigay sila sa bantay bayan mamaya. Samantala, si Phelps ay lihim na sinusundan ng grupo ng mga dirtbag knight mula kanina, ngunit bago sila makapaglunsad ng isang palihim na pag-atake, bigla silang natigilan bago sila nasusunog sa apoy. Ipinahayag na literal na binawasan sila ni Sheena sa wala. Habang naglalakad si Phelps na walang kibo,
Parang inaasahan niyang hahawakan niya ito sa simula pa lang. Isang nakakagulat na isyu ang nahaharap sa kaharian nang ang pangkat ng pagsisiyasat mula sa Empire ay sumakay sa kaharian kasama ang ilang mga entourage. Ang koponan ay pinamumunuan ni Hilarion at Clive mula sa Royal Central University, na may misyon ng pagsisiyasat sa piitan at pagkatapos ng Great Title Board. Sa kabilang banda, pumunta din si Rio sa piitan at nalaman ng ilang nakakagulat na balita. Ang piitan ay sarado hanggang sa susunod na abiso. Naubos na pala ni Hilarion at ng kanyang team ang mga supply ng kaharian at gusto na rin nilang muling buksan ang piitan na isinara pagkatapos ng Great Title Board. Binasa ni Hugh ang liham na ipinadala ng emperador na pinangalanan si Hilarion bilang isang ministro sa lungsod na may karapatan din na tukuyin kung paano gumagana ang kaharian pagkatapos ng mga digmaan. Hindi iniisip ni Hugh na may katuturan ang alinman sa mga ideya. Bakit kailangan nilang kunin ang kanilang mga probisyon at iutos din na muling buksan ang piitan? Sinasabi rin nila na kailangan nila ng mga adventurer na gagamitin para sa misyong ito, sa kabila ng magkano. Ipinaliwanag ni Clive kay Hugh na ito ay isang tagubilin mula sa itaas. Iginiit ni Hugh na ito ay hindi makatwiran at walang paraan na dapat nilang ipagpatuloy ito. Pinapanood ni Hilarion ang kanilang pag-uusap at nakitang hindi sila makakagawa ng conclusion. Humihingi siya ng paumanhin sa paraan ng paggamit nila sa mga probisyon at mga pangakong ibabalik ang mga ito. Mabuti iyon para kay Hugh, ngunit hindi pa rin siya sigurado tungkol sa piitan. Nang igiit ni Clive na kailangan nilang magpatuloy sa pagbubukas ng piitan, siya ay bumubulusok, ngunit sinabi na ang mga adventurer at ang guild ay hindi mananagot sa anumang bagay na mangyayari sa loob ng piitan dahil alam niyang ito ay delikado. Ito ay isang napaka-nakalilitong sitwasyon para kay Clive, na ayaw din itong tanggapin. Sa kalaunan, nag-aalok si Hilarion na magbayad ng mga adventurer sa karaniwang rate upang magawa nila ang pagsisiyasat sa kanila. Ngunit binalaan siya ni Hugh na hindi lahat ng adventurer ang kukuha ng pera. Nagbabala rin siya na ang piitan pagkatapos ng Great Title Board ay maaaring maging napaka-unpredictable at dapat silang maging maingat. Sa kabilang banda, pumunta si Rio sa kinaroroonan ng party ni Abel na may pag-asang makikilala siya doon. Nagtagal siya sa harap ng pinto ng ilang sandali at biglang may batang babae na tumakbo sa pinto at tumakbo sa paligid. Bumalik ang dalaga at tinanong kung adventurer si Rio. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang makarating kaagad sa guild, ngunit ayaw niyang dalhin siya doon dahil kailangan niyang kumain. Nagmamakaawa siya sa kanya, sinasabing ito ay napakahalaga at mayroong isang bagay na dapat niyang ihatid. Nag-aatubili, dinala siya ni Rio kay Abel at naghulog siya ng sulat mula kay Hilarion. Sa pagbabasa ng liham, nakita ni Abel na nais ni Hilarion na kunin sila upang sumali sa pangkat ng pagsisiyasat para sa pagsisiyasat sa piitan. Matapos basahin ni Abel ang mensahe, napuno siya ng pag-aalala. Ikinwento rin ni Rio kung paano na-lock ang piitan. Sinabi sa kanya ni Abel na nagkaroon ng panahon sa kasaysayan pagkatapos ng magandang titulo, na nawala ang isang pangkat ng A-list adventurers mula sa piitan. Tulad ng sinabi ng kasaysayan, ang koponan ay hindi isang ordinaryong koponan. Ito ay isang pangkat na pinamumunuan ng isang pinuno kumpara sa isang Superman. Walang nakakaalam kung bakit sila nawala at kung saan, kaya iniiwasan ng mga tao ang piitan. Matapos ang mahusay na pamagat ng Bor, si Rio ay hindi interesado sa lahat ng iyon. Gusto niya lang kumain. Paumanhin niya at pinagmamasdan siya ng dalaga habang papunta siya. Pagkaalis niya, ipinakilala ng ginang ang sarili bilang si Natalie. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang pamilya at agad na ikinonekta ni Lynn na siya ay mula sa pamilya ng isang mahusay na katubig. Tinanong siya ni Lynn kung narinig ba niya ang isang salamangkero na nagkukunwari ng pader ng tubig na mataas habang nasa malayo, at sinabi niyang hindi pa niya ito narinig noon. Laking gulat ng iba pang miyembro ng partido na nag-aalala pa rin si Lynn sa kapangyarihan ni Rio. Maging si Natalie ay nabigla na may maaaring gumamit ng ganoong klase ng magic. Ibinunyag nila sa kanya na kaya ni Rio. Inutusan ni Abel ang kanyang mga miyembro ng partido na kahit anong mangyari, hindi nila dapat labanan si Rio dahil pakiramdam niya kung magsasama-sama silang lahat para labanan siya, hinding-hindi sila mananalo. Sinabi rin niya kay Natalie na kung kailangan niya ng tulong at hindi sila available, dapat niyang hanapin si Rio. Umuwi si Rio sa kanyang mga kasama sa silid na nagsabi sa kanya na malapit nang mabuksan ang piitan. Ipinaalam niya sa kanila na ito ay para lamang sa mga adventurer sa itaas ng D-rank at hindi sila kwalipikado. Gayunpaman, pinapayagan silang pumunta para sa briefing. Mangyayari iyon sa susunod na araw. Kinabukasan, nakilala ni Abel si Hilarion at ang iba pa para tuklasin ang piitan.
Binigyan siya ni Hilario ng magic tool na maaaring suriin ang mana at lahat sila ay naghahanda na pumasok sa piitan. Sinabi ni Abel sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ginalugad lamang nila ang unang 7 antas sa araw na iyon at mabagal ang kanilang gagawin. Samantala, ang iba naman ay pumunta sa briefing. Sa briefing, ipinaalam ni Hugh sa mga adventurer na ang mga adventurer lang sa itaas ng D-rank ang maaaring sumunod sa investigasyon. Gayunpaman, inihayag niya na ang mga mas mababang rank na adventurer na interesado ay maaaring magboluntaryo na sundan ang koponan na kumukuha ng mga supply. Bago matapos ang briefing, hiniling ni Rio ang kulay ng bato na natagpuan sa mga halimaw na pinatay sa panahon ng Great Title Boar, at inihayag ni Hugh na ito ay maputla sa loob ng piitan. Ilang araw nang nag-explore si Abel at ang kanyang partido nang walang mahanap. Walang bakas ng mga halimaw sa paligid at nakakagulat. Habang iniisip nila kung ano ang maaaring mangyari, nakita nila si Clive at ang buong koponan ng Royal Central University na nagmamadaling bumaba. Nagtataka sila kung bakit sila nagmamadali at sinabi ni Rhea na narinig niya. Naniniwala sila na mayroong isang bagay sa ika-38 na antas at iyon ang kanilang target. Bueno, si Clive at ang kanyang koponan ay nagmamadali sa antas na gusto nila hanggang sa makakita sila ng isang itim na pinto. Hindi nila alam kung ano ang nasa loob ng pinto, ngunit nasa sabik si Clive na sila ang unang nakahanap nito. Inilagay niya ang kanyang mga kagamitan sa tabi ng pinto at inilagay ang kanyang mga estudyante sa paligid nito. Sa oras na ilabas nila ang magic, lahat sila ay nawawala. Si Natalie, na sinusuri ang kanilang mga signal sa pamamagitan ng isang mahiwagang bato at biglang walang signal at siya ay nabigla. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.